tayo sa another episode ng ating vlogs. Madilim yata. Magdagdag tayo ng ilaw. Hindi ko gaano makita yung sarili ko. Ayan, lumiwanag ng konti. Okay, ulitan. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng digdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mukhang sasamantalahin ng ating gobyerno. Isang masamang balita po para sa ating lahat. Mukhang uubusin na po ng ating gobyerno ang mga natitira pa pong ari-arian natin. Hindi po para, ito, nakakalungkot. Hindi po para maitulong sa mga Pilipino, kung hindi po para maidagdag po dito po sa budget ng Pilipinas. Kung tatandaan po natin, tayo po ay deficit budget, no? Maliit po ang kinikita ng Pilipinas, pero pinakamalaki pong budget ngayon. Nagtataka po kayo bakit lalakihan pa po yung budget samantalang wala naman pong nakita sa pagbabudget, no? Hindi ko po maintindihan kung eto pong masamang balita na to na magbebenta na naman po ng lahat na po ng natitira nating mga ari-arian, ibebenta na. Wala na talagang ititira tong gobyerno na to. Galing po tayo, tandaan po nyo, galing po tayo sa pandemic. Hindi po tayo nakaranas na sa panahon ng pandemic na napakaraming pera po ang gagastusin para ipang-ayuda. Napakaraming pera po ang gagastusin para sa bakuna. Napakaraming pera po ang wala po talaga. Alam nyo po, nag-budget po sila ng 2026. Kung hindi po ako nagkakamali, teka, tanong lang po natin is 2026 the biggest budget of PH government? Kasi pag nangyari po to, talagang wala na po tayong ito na po ang pinakagrabing gobyerno talaga. Government budget in PH. Eto po tignan nyo po hindi natin napapansin to dahil nagluluksa tayo sa pagkadakip kay Tatay Digong. Hindi natin napapansin to dahil grabe po yung natuklasan nating korupsyon sa flood control. Gusto po nating may makulong sa flood control. Habang pong flood control sila, hindi na po natin napagtuunan ng pansin itong 2026 na pinakamalaki po palang budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Okay. Tapos po, eto pong budget na to, ibig sabihin, hindi na po kumikita yung Pilipinas matagal na panahon. Walang pumapas. Paano po kumikita ang Pilipinas dapat? Taxes. 'Di ba? Ano pa po ang pinagkikitaan ng Pilipinas bukod sa taxes? Kumikita po yung mga pag-aari natin, yung mga ari-arian po natin. Kung may mga lupain po tayo, may mga buildings po tayo, yung kita po ng mga yun. Yung kita po ng ating mga government control corporations, dapat kumikita po yun. Yung mga shares po natin. Yung pong mga GSIS, SSS, Pag-ibig. Ayan, no? Tapos ano pa po? Pero yung mga GSIS, SSS, Pag-ibig, hindi naman po yan para sa gastusin ng pamahalaan. Yan po ay para sa mga miyembro ng GSIS, SSS at Pag-ibig.
Saan pa po kumikita bukod sa taxes? Yan. Sa mga export. Nag-export po tayo, kikita po tayo. Saan pa po? Tourism. Pag maraming turistan pumapasok sa Pilipinas, kikita po tayo. Saan pa po? Foreign investment. Kikita po tayo dyan. At syempre yung padala. Yung ating pong mga very reliable OFWs. Mga padala po ng OFWs, yan na po. Ngayon, sa panahon po ni BBM, bagsak ang turismo, bagsak ang export, bagsak ang foreign investors, halos wala po, halos walang pumapasok na foreign investment. Ang taxes po, hindi natin alam kung nakakakolekta tayo ng maayos na taxes. Kaya natitira na lang po na pinagkikitaan po natin, mga OFW talaga. Despite na halos hindi kumikita ang gobyerno, mababalitaan pa po natin na pinakamalaking pagnanakaw na ngayon sa gobyerno natin. Pagkatapos po ng lahat ng mga kamalasan natin under nitong BBM government, wala nang ang kinikita. Alam nyo po, may kasabihan tayo sa Pilipinas. Habang maikli ang kumot, magnakaw ka ng kumot ng kapitbahay. Habang maikli po ang kumot, magtiis mamaluktot. Pagkasyahin mo yung yung kinikita mo, pagkasyahin mo, yung pagbabudget. Akalain nyo, halos wala na nga tayong kinikita sa lahat ng pwedeng kitain. Ang lakas pa pong maglagay ng budget nitong Senado at saka ng Congressman. Ang lakas pa po nilang magbigay ng budget na pinakamataas na budget pa. Dapat nagbabawas na kayo ng pagkakagastusan, di ba? Eh hindi po eh. Lalo nila nilalakihan yung budget. Ngayon sinasabi, wala na naman tayong budget sa flood control. 'Di ba sa flood control naman yung nakawan? Alam nyo, niloloko nyo lang kami. Sa flood control pa lang po tayo. Flood control pa lang po yung pinag-uusapan natin. Napakarami na nating nakawan. Mga nakawan na nakita. Sa flood control pa lang. Ibig sabihin, eto po, pakinggan na po natin sa nakakaalam, yung mga taga-COA dati. Eto pong si... alam nyo, nakakasama na po talaga ng loob. Nakakasama na po ng loob talaga itong mga ginagawa ng gobyerno natin. Okay. Ayon po kay Rowena Guanzon, hindi lang po ang pagnanakaw. Ngayon, ang ginawa po nila dahil anlantad po na nakawan sa flood control. So, tinanggal nila. Wala halos proyekto ng flood control ngayon. O di okay ba dong dapat mabawasan na yung budget? Kasi ang laki ng budget dyan eh. 500 billion. Taon-taon ng budget. Diba? Kaya nga umabot ng trillion ng budget dyan. So, kung 500 billion yan at wala tayong flood control budget ngayon, eh di nabawasan dapat ba dong? Diba? Opo, dapat nabawasan. Kaso, yung budget para dun sa flood control, nilagay naman nila sa iba. Nilagay po nila sa farm to market, nilagay po sila nasa infrastructure pa rin. Ngayon, sabi nga ni Rowena Guanzon, hindi lang po flood control ang problema natin. Ito po, basahin ko lang. Yung pag-aaway-aaway natin dahil sa lintik na nakawan sa flood control na DPWH pa lang ha, hindi pa kasama ang ghost farm to market road, overpriced na daan, school building. So sa DPWH pa lang, meron pa pong tinatawag na hindi pa po natin natutuklasan kasi po
hindi pa po ito tinatalakay na farm to market road. May mga ghost farm to market road din pala. Meron din pong overpriced na mga kalsada at mga school building. Hindi pa po natin natutuklasan yan kasi nga pinipigilan na ni Lacson sa flood control pa lang. Opo, si Lacson po ang inaakusahan ko dahil siya po ang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi mo po ine-expect na si Vince Dizon ang magbubulgar ng kanyang mga anomalya doon sa departamento niya. Si Vince Dizon po, tokis lang po yan. Wala po yan. Wala pong mabubulgar na kahit na ano yan. Wala pong mapapakulong yan. Tokis. Nangasar lang po si BBM nung nilagay niya si Vince Dizon dyan. Bakit? Parang si Auntie Claire na hindi naman kayang pataasin yung rating ni BBM dahil tandaan po natin, buhat po ng si Auntie Claire, lalong bumagsak yung mga rating niya ni BBM. Ang point ko lang, naglalagay po ang nilalagay po ni BBM, kung papansin niyo po lately, lahat po ng kanyang mga bagong opisyalis, panay madadaldal. Para itotokis lang po nila lahat. Nariyan si Auntie Claire, yung magkapatid na Remulla, si Vince Dizon, panay tokis po yan. Magsasalita ng mga kung ano-ano. Sila po yung mga salita ng salita. Sasabihin, pag wala na po silang maitapik na salita, sila po yung may kakayang magsalita ng kahit imposible sasabihin nila. Halimbawa po, ano po yung mga lately sinasabi na ni Remulla? Sinasabi niya na ang baba na ng krimen natin. Epektibo ang war on drugs ni BBM kahit walang namamatay. Pag hindi pa nakontento doon, sinusuhulan kami. Pero hindi kami nagpasuhol. Sa mga bibig po yan ng mga Remulla. Sa bibig po ni Boy Tokis. Tatapusin natin ang lahat ng hindi natapos. Tatapusin natin lahat ng proyektong hindi natapos. Tatapusin natin na sarili nyo lang dapat tinapos nyo. Nakakarindi na po tong gobyerno natin. Sa totoo lang po. Hindi po ba kayo naririndi pa rin? Sa lahat ng po yan, tokis po lahat. Tokis dito yung isa pang, yung Boying Remulla naman. December, marami makukulong. Susundan ni Boy Tokis. Magpapasko kayo sa kulungan. ICI, tokis lang din. Wala lahat. Wala po lahat. Walang nalutas. Wala kahit isa. Walang isang problema nalutas. Lahat ng problema, wala. Zero. Nada. Wala. Zero. Backlog. Lahat ng suliranin ng Pilipinas ni isa walang nalutas. Yan ang gobyerno natin. Ang dalas pa natin marinig yung mga salitang pag-aaralan, imo-monitor. Pagka meron pong sakuna, mayroon pong problemang nagaganap, imo-monitor natin yan. Automatic yan. Pag-aaralan natin yan, pinag-aaralan na natin, naghanap na tayo ng solusyon, minomonitor natin yan lahat. Minomonitor, naghanap ng solusyon, hinahanapan na natin, wala po talaga. Eto, wala pong kalutasan lahat. Pangit naman itong okay. Tapos, atake sa Duterte, 'di ba? Monitor, binabantayan.
pinag-aaralan, hinahanapan na solusyon. Yan lang ang maririnig nyo sa kanila. Tapos, laging projection na may ginagawa. Laging projection na nilulutas. Halimbawa, nagtayo ng ICI. Hindi, maginaw dito. Wala naman din silbi. Lahat po yan, lahat. As in lahat. Suko na ako. Ang galing ng gobyernong to. Susukuan mo na lang talaga. Wala kang magagawa kundi sukuan eh. Ngayon, ano pong mangyayari ngayon? Okay, tapos, kumbaga, usong-uso ng linlangin na lang tayo. Linlangin na lang natin yan. Total, mga bobo naman yung mga Pilipino eh. Lahat ng sabihin natin, tatanggapin naman nila eh. Pagka hindi pa rin, magbabalasa lang tayo ng mga tao, okay na uli yan. Hindi, okay na po eh. Talagang wala na tayong magagawa eh. Tanggapin na natin eh. Talagang maha-high blood ka eh. Okay. Wala po talagang kalutasan. Tapos, ngayon, nabalitaan mo, nag-release ng 21 billion. At least, 'di ba, sa isip ko, at least nag-release ng pondo para pang-ayuda sa mga chopper, etc. At least may ginagawa. At saka yung pa pala. Ito po ang sitwasyon ng gobyerno natin, 'di ba? Imo-monitor, pag-aaralan, naghanap ng solusyon, 'di ba? Ganyan lang, babantayan. Pagkatapos, magbibigay ng ayuda. Yan yun eh. Di ba? Magbibigay ng ayuda. Natuwa naman ako kasi at least merong hinugot na 21 billion. So, okay na rin. Kahit papano, 21 billion, sabi ko, marami ring mabibigyan ng ayuda niyan. Okay. Ngayon, yung 21 billion na yun, nung lumabas na, putya 18 billion pala dyan, infrastructure pa rin. Gagawa pa rin ng mga farm to market o kung ano man yung infrastructure na yun. 3 billion lang pala yung pang-subsidy dito sa petroleum subsidy, yung pinamimigay. Tapos nababalitaan mo pa, maraming mga tricycle driver hindi naman talaga nakakatanggap. So, ayaw na rin natin problemahin yan kasi ang sakit po sa ulo eh. Kung saan po napupunta yung subsidy nila. Ngayon, ang pinakamasakit pong balita sa ngayon ay eto po. Nabigyan nyo na pala na kahulugan to. Eto po, nabili ko sa SM. Yung mga malalaki po. Akala ko mukha akong Koreano. Sabi ko, pang Korea to. Mukhang ano pa. Renegade soldier ba? Hindi po. Nabili ko lang kasi to 199. Murang-mura ako kaya bumili ko ng 2. Okay. Huwag nyo na pong problemahin to. Masarap po na pagmalamig. Asa na tayo? Ngayon po, eto ang masakit na balita. Halos nagwawala po itong si dating bakit ko nga pala inopen tong Ghost to Market? Yung punto muna natin, mamaya na po yung pagbebenta. Kasi magagalit na po tayo lahat dyan. Yung punto po muna natin, kung talagang halos wala naman tayong kinikita, halos walang pumapasok na pera sa Pilipinas, dapat siguro nagtitipid na lang tayo sa ating pagbabudget, no? Lalo na kung wala tayong pagkukuhan. Kasi, ang iniisip ko, uutangin yan eh. Sad to say, mukhang nahihirapan na tayong mangutang. Kaya po, ang target pa lang ngayon para tustusan, yung budget pa lang, hindi pa po tumugon sa mga crisis ha. Tutustusan po nila yung budget pa lang na deficit, yung kakulangan pa lang sa budget,
ang dami po pala nilang balak ibenta talaga. Halos lahat po ng ari-arian ng Pilipinas gusto na nilang ibenta. Naaawa po ako para sa atin. No? Okay. Ito po ang balak po nilang, kaya sabi nga nitong dating general si Orlando De Leon, BBM, si dating General Orlando De Leon, hindi na po nakapagpigil, excuse the term BBM, animal ka, magbebenta ka na naman. Yan po ang pahayag ni dating General, dating AFP General Orlando De Leon. Ayan. Magbebenta ka na naman ng ari-arian ng Pilipinas. Bakit di mo nilang kumpiskahin ang mga ari-arian ng mga magnanakaw? Okay. Ayon po sa mga opisyal, eto po. We are targeting Atrium of Makati, mile long, and a portion of FTI for this year. For this year, talagang ang plano po nila, kaya po pa, nakakapanggigil. Benta lang po ng benta. So this year, ang balak po nating ibenta, Atrium sa Makati, mile long, alam ko sa Makati rin to, portion of FTI for this year. Kaya po pala hindi sila nag-aalala kung saan tayo kukuha. May inutang pa sa World Bank, di ba? Umutang pa sa World Bank, utang, benta, utang, benta. Wala kita, utang, benta, patay na ang bansa natin. Kawawa po yung papalit kay BBM. Mukhang balak talagang saidin. Yung said na said. Alam niyo po, kung hindi po nakakakuha ng mga foreign investors yung mga ang pagbabudget po, bukod po sa para makasurvive yung gobyerno natin, kaya mo binabudgetan, yung iba pa po na hindi mo pasweldo, hindi mo pa pasurvive sa gobyerno, kaya ka po naglalagay ng budget, puhunan po yan. Para namumuhunan ka, para tayong yung gobyerno, para tayong mga kapitalista, yung mga negosyante. Kinakailangan po nating mamuhunan din, no, sa pamamagitan po ng mga infrastructure. Bakit po kinakailangan mong mamuhunan sa pamamagitan ng infrastructure? To attract foreign investors. Parang yan ang puhunan ng gobyerno. Kung gusto mong kumita balang araw, mag-invest ka sa infrastructure. Dahil lahat ng maunlad na bansa nag-invest sa infrastructure. Ang ganda po, di ba? Kaya lang, yung infrastructure natin, may nakita po ba kayong malalaking infrastructure sa panahon ni BBM? Wala. Wala ni isa. Yung kaisa-isang tulay na gustong-gusto niyang ipakita na legacy niya, hindi niya pa po sa kanya talaga yun. Dahil yun po, 100% gastos po ng mga Chinese. Yung pong dito sa Davao City. Ang nakakasama po ng loob, bukod sa walang nanonood sa atin, ang nakakasama po ng loob, wala ka na nga ginagawang malalaking infrastructure na makaka-attract. Ibig sabihin, nakatutok siya sa infrastructure sa mga flood control project. Bakit po sa flood control? Ang daling magnakaw sa flood control. Napatunayan na natin yan. Napakadaling magnakaw. Trilyon po. Ano sabi? Ang laki po. Naku, nakakapanlumo kasi 850 million ang pinamigay ng mga tauhan lang ni Saldico. So, ang laki po talaga. Napakalaki po na ninanakaw sa atin. Kaya po sa infrastructure, si BBM nakatutok o yung gobyernong ito kasi madali pong magnakaw sa infrastructure. Kita po ninyo, sa gitna po ng krisis, maglabas tayo ng 21 billion
3 billion lang pala yung pang-ayuda. 18 billion infrastructure. Bakit na nga uli infrastructure? Madaling magnakaw sa infrastructure. Huwag na tayong ayoko na magpaganda ng pananalita. Kaya nyo tinututukan ng infrastructure sa pagbabudget. Crisis na. Ang kailangan ng mga tao ayuda. Pero gusto nyo pa rin budgetan pa rin yung infrastructure. Bakit na nga uli? Madaling nakawin sa infrastructure. Yan po ang katotohanan. Pag mga magnanakaw ang mga tao, talagang tututok sila sa infrastructure. Hindi po sa Mary Grace Piatos. Taliwas po sa mga pinalalabas atin ng mga naghabol sa impeachment. Hindi po sila tututok sa mga overpriced na pangungupahan ng mga mga house, ang tawag doon? Safe houses. Mangungupahan ka ng safe house. Overpriced yung pangungupahan mo. Magkano katkong mo dyan? 2,000? Ilang buwan-buwan? 10? O, 20,000? Grabe, magnanakaw ka, BP Sara. May 20,000 ka dyan sa safe houses. O, ilang ang pumirma na Kaya hindi nyo ako mapapaniwala magnanakaw si BP Sara. Kung hindi siya sangkot dito, sa malaki ang pagnanakaw, puta hindi magnanakaw ang tawag niya. Okay. Buong akala natin na natataranta sila, nalulungkot sila kasi yun na nga may gera sa kala natin nahihirapan sila maghagilap ng mabibilhan ng langis, nahihirapan silang makakuha ng hindi po, kaya pala parang upbeat pa sila kasi mayroon na silang katwiran, may katwiran na po sila para magbenta. Bilyon na naman po ang ibebenta nila. Alam nyo si Tatay Digong, panahon po, pandemic po yun eh. Ang kailangan po natin pera sa pandemic, ang dami. Kinakailangan po natin bakunahan ang buong Pilipino. 100 million na Pilipino ang kinakailangan bakuna. Hindi po mura ang bakuna. Pero never po, hindi po nakaisip na si Tatay Digong na ibenta po itong mga ari-arian natin. Kaya kawawa po tayo pagkatapos po ni BBM. Pag kayo po, inayaan nyo lang po to taon-taon. Yung mga nariyan po sa mga... Pag inayaan nyo po to na hanggang 2020, sabi nga ni Libiste, sana 2028 na talaga. Kaya lang pag hinayaan naman natin to hanggang 2028, baka wala na ring matira. Wala na ring matira sa Pilipinas kung buhay pa tayo ng 2028. Grabe po. Ang dami pong gustong ibenta. Ito po hanggang matapos ang ating gobyerno, ito ang balak nilang ibenta. Benta mga hayop kayo. Wala pa nga. Asan na nangyari sa Maharlika Fund? Yung pinagbentahan nyo ng ginto, nireport nyo ba man lang sa amin? Saan napunta yung pinagbentahan ninyo ng ginto? Alam nyo po, yung Supreme Court, hindi po yan ang Supreme Court po ay korte. Ang korte po, magpapasya lang yan pag ikaw lumapit ka sa korte. Mayroon pong proyekto yung gobyerno na privatization. Okay, katulad po nitong 2026. Ayan po. Largest. So how much is the deficit? Tignan po natin kung magkano yung deficit.
na kinakailangan nilang erase. Ibig sabihin po ng budget deficit, nag-budget sila ng mataas. Ang budget po natin ay 6.793 trillion. Tapos magkaka-budget deficit po kung hindi po natin kikitain yung 6.7 trillion. Ngayon, magkano po yung budget deficit natin? Ang pinoproject po na magiging budget deficit natin ay 1.647 trillion. So, 1.6 trillion ang kinakailangan nating utangin or ibenta. Kasi, sa projection natin ng kikitain, kapos tayo ng 1.6 trillion. Kung kapos tayo, kung hindi naman natin kinikita yan, wag na tayong mag-budget ng mataas, di ba? Total, wala rin naman. Ano ba, bakit ka ba nagbabudget ng mataas? Bakit? Para mag-attract ka ng foreign investors? Para mag-attract ka ng turista? Wala ka rin namang ma-attract eh. Okay. Ano po yung mga balak ibenta ng gobyerno na to? Ito po yung mga pag-aari ng ating pamahalaan para ibenta balang araw hanggang matapos siya. Ito po, from 2024 to 2027, ito po ang balak ibenta ng ating gobyerno. Financial Center Area in Pasay City. Kung saan man yan, siguro yung buong ano na yan. Yung lahat ng tinambakan nila ng lupa, bebenta nila. FTI in Taguig. 2.2 hectare mile long property in Makati. Meron palang tinatawag 2 hektarya na pag-aari ng gobyerno sa Makati. Idle properties in prime location for redevelopment into malls, offices, or hotels. Infrastructure and tollway. Ito po. Subic-Clark Tarlac Expressway. Selling the government 50% stake. Bago lang po itong ECTEX na to eh. Ito po nakakasama ng loob Yan po, hindi po natin, ibig sabihin po niyan, yung ECTEX, gusto ko nang umiyak. Dinadaanan po natin yan, no? Halos bagong tayo pa lang po yan. Yan po yung mga infrastructure, aray, kagat ko tuloy dila ko. Yan po yung infrastructure nila, Yan po yung infrastructure na mga kaya mo tinayo para maka-attract ka ng foreign investors, di ba? Okay. ECTEX, South Luzon Expressway, meron din tayong government diyan. So ibig sabihin po, eto po kaya po to natayo. Wala naman tayong pera eh. Tinitiyak ko sa inyo na ipatayo natin yan, inutang po yan. Imagine niyo nagpatayo tayo ng mga expressway, iniutang natin na babayaran po, hindi po ng 1 taon, 2 taon, babayaran po ng mga, alam ko, ang pagbabayad dyan, yung sa kikitain ng toll, di ba? Kikita yung toll, Tapos ibebenta natin. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakakabayad. Hindi pa tayo nakakabayad sa inutang natin pampagawa ng mga highway na yan. Ibebenta na natin para punuan yung pagkukulang natin sa budget. Okay. Ito po yung mga controversial na proposals. NAIA Land.
Yung kinatitirikan po na NAIA ngayon, balak na nilang event secretary. Tignan nyo po kung sino po nag-propose ng pagbebenta. Ito mga controversial proposals. Pero napakalaki po. Napakalaki po ng chance na ito ay matupad. Controversial proposal. Ito, proposal pa lang to. Yung mga nauna natin pinag-usapan, balak na talaga yan na i-privatize. Naka-plano na po yan. Ang galing ng gobyerno, no? Wala po silang plano na talagang matino, kundi magbenta, magpagawa ng infrastructure. Bakit infrastructure? Para malaki katkong, etc. Ang dami po nakatiwangwang na infrastructure sa totoo lang. Kay Tatay Digong, no? Kitang-kita mo na parang may pag-unlad kasi tuloy-tuloy yung trabaho. Dito po, nakikita ko po yung skyway dito na, di ba may skyway ka na aakitan para pa sa Balintawak. Tapos merong pang skyway na hindi na natapos. Ang dami pong nakatenga. Diyan din nung nagpunta ako sa Iloilo, meron din mga nakatenga ng mga kalsada diyan. Hindi maano kasi. Hindi na kayo sanay na ganitong oras. Maganda tayo pag yung 7:30, di ba? Pasensya na kayo yung mga nag-abang ng 7:30 kasi talagang ano po, alam nyo na, ang ginawa ni Badong, tulog lang. Ito po, controversial proposal, NAIA Land. Sino po ang suggest nito na ibenta? Finance Secretary Ralph Recto, Executive Secretary na siya. Huwag kayong mag-alala. Baka pagka mulat natin na ibenta na yan. 600 hectare land na may potential which could potentially generate 6 trillion. 6 trillion po. Pwedeng maibenta yan ng 6 trillion. Kung pagkitaan na lang natin. Di po ba ang lupa? Pwede kang kumita dyan, di ba? Paupahan mo sa SM, paupahan mo sa... Ay. Ang masakit nito, mababalitaan mo, sila-sila din yung mga nakabili, di ba? Yung mga dati ng mayayaman. Okay. Gold reserves. Yan. Pwede rin pong magbenta na naman ng ginto. Hindi pa tayo nakaka-recover sa pagkalugi natin. Binenta natin yung ginto bago tumaas yung presyo ng ginto. Natatandaan nyo, pagbenta natin mga ilang panahon, no, ang taas-taas ng ginto. Lugi tayo. Nakakasama ng loob, mga kapatid. Yan po ang ating gobyerno. Parang natutuwa pa sila pag may krisis. Bakit? Pag walang krisis at binenta mo itong mga ito, marami magpoprotesta. Pero pag nasa krisis, kakatwiranan lang nila. Kailangan natin ng pera putya, yung perang ibebenta nyo, hindi naman lahat yan mapupunta sa ayuda, hindi naman po yan mapupunta lahat sa mga tao Marami po dyan, mapupunta lang sa bulsa ninyong lahat. Okay, punta na po tayo rito sa talagang laman ng mga bahay. Tama ka riyan, Amik. Thank you very much sa pakape. Uso pa pakape. Alam po ninyo, totoo yan Di ba? Pagka-addict talaga, meskitabo, kaldero, lahat ng mga electric pan, plancha, lahat po ng lahat po ng mabibit-bit. Yung TV, basta lahat po ng pwedeng bitbitin. Lahat ng cellphone ninyo, no? Ganyan po ang mga adik
Pucha, malupitan na pag yung bubong nyo, biglang lumiwanag yung kusina, no? Nagulat ka. Ang liwanag naman ng ilaw natin sa kusina. Dati ang dilim dito. Paano hindi liliwanag yung bubong nyo sa kusina na ibenta na?